mga kabrid, good morning. Good morning mga kabrid. Dahil video ito ng about sa manok and sa backyard mga kabrid, may animals. Mag-disclaimer tayo. There were no animals mga kabrid. Disclaimer lang po. Disclaimer lang po and then disclaimer lang po mga kabrid. There were no animals that were harmed during the making of this video mga kabrid. This video is for viewing, sharing, and breeding purposes only mga kabrid. I was just trying to share my knowledge on how I raise my chickens and fowls in my small backyard mga kabrid, up to the area and situation of my whole backyard area mga kabrid. So ayan o, yang na gilid na yan mga kabrid, dyan bumabagsak ang landslide. So yun, dyan ako kumukuha ng mga lupa minsan, panambak dito. Kailangan kasi hindi maano yan, kasi pag napuno po yung gilid na yan kabrid oh, pag napuno po yung gilid na yan, tapos may tubig, pumapasok sa bahay ang ang tubig mga kabrid. Lumulusot sa pader ang tubig. So bumabaha sa loob. Kaya kailangan yung yan is malalim. So wala pa tayong budget mga kabrid, kaya hindi pa natin maayos ng maigi. So ayan na kabrid, tara, samahan niyo ako magpakita tayo ng sitwasyon natin mga kabrid dito sa ating munting backyard. So ayan ang view. Ito yung view ng aking pinakamanukan mga kabrid. Ayan may trapal na siya dahil binigyan tayo ng blessing ng ating financier mga kabrid. Siyempre inuna agad natin ang safety ng ating mga alaga, yung pagtatrapal para hindi yun naulanan yung mga alaga nating manok. Hindi kasi sapat din yung pinagawa nating bubong na yero. Ayan welding lang, tubo-tubo. Ayan, pasukin natin kabrid. Ito naman mga kabrid yung diniki ko dito. Diniki ko siya galing dito kasi kailangan pantayin yan. Kasi yung lugar nga natin pa-islanting pababa hanggang dun So kailangan pantayin kabrid. Kailangan pantayin ang area natin. Tapos yung lupa na galing dyan, instead na maitapon dun sa labas, ginawa ko, sinako ko. Tapos pinandigi ko dito kasi yung agos nang galing dun sa taas ng mga tubig pakalat dito. So na damage yung ating pinaka-backyard. So ang ginawa ko, pinagsasako ko siya tapos dinikihan ko para lahat ng bubuhos doon galing sa ibang lugar sa taas is isang agos na lang papunta doon mga kabrid. Tapos tara, ang ginawa ko ngayon, nag-recording ako ng mga baby stag. Naglagak ako sa kanila para makalakad-lakad and then makagalaw-galaw sila. Kasi yan, pag walang masyadong activities ang mga alaga nating baby stag, lalo na doon sa papatangkad sila, talagang papahinga, dadapa po yan, and then magkakaroon ng negative effect mga kabrid. Tipong magiging piki, magiging kuba, magiging kabig, mga ganun kabrid. So yun, may nakawala tayong isa. Yung isa na sisiw na yan, kaya niyang lumabas dito. Na hihirapan na ako sa kahanap kung saan lumulusot. Nahayaan ko na lang kasi mamaya pagpakain ko is anuhin ko yan, ibabalik ko naman doon. Hindi ko kasi tipo mga kabrid maghawak-hawak ng sisiw, lalo na yung mga sisiw mga ganyan hahawakan. Naku po, hindi ko ginagawa yung kasi mostly may negative yan, parang iwan ko nagkakasakit ang mga sisiw pag panay hawak ng tao. Base sa aking experience, pag ang sisiw pala lagi mong hinahawakan mga kabrid, depende po sa experience or naranasan ng iba. Ito lang naman is naranasan ko kabrid. Pag hinahawakan ko lagi ang sisiw, tinitingnan ko. Yung iba kasi excited na kung babae o lalaki, excited na, hawak ng hawak, tingin ng tingin sa mata, sa tuka, kung quality or kung ganun. Hawak sila ng hawak sa sisiw. Tapos nagkakasakit. Tapos hindi nila alam kung bakit nagkakasakit. Sa akin, nag-iisip agad ako, sa kahahawak ko to. Kasi yung katawan nila sa hawak, hindi mo na kailangan hawakan ang mga sisiw mga kabrid para sa akin. So ganun lang. Mamaya pag dilim-dilim, sa ako lang ibabalik siya doon. Hayaan ko muna siyang makagala-gala mga kabrid. So yan yan sila nagpapahinga mga kabrid. Kanya-kanya pwesto. Busog na busog sila yan Laylay na laylay yung butsin nila. Busog na busog mga kabrid. Puro pahinga lang yan. Bumbuti ang sa atin kasi nakakatalon, paniktalon. Pero kung ganito kabrid, wala silang magawa kundi dumapa para magpahinga. So dahil developing chicken sila, patangkad, yung lagi nilang ginagawa, yung pagdapa,
nagkakaroon ng development na gano'n, kagaya pagtayo nila, piki na. Tapos ano na yung paa, kabig na or kaya kuba na. Kaya ang ginagawa natin lalo na sa mga lalaki, ang mga babae okay lang. Kaya babae kailangan talaga ganyan yan sila. Unless na paparamihin mo sila mga kabrid. Yung mga lalaki, yan kailangan nila makalakad-lakad, makapagaspas, makakaskas, ayun makakaskas, makadapa, yan, makaano, yan gaganyan-ganyan siya. Yan, yung paa nila magagalaw na yung kalamnan nila. Ayun kapag kahig-kahig mga kabrid, kailangan nila yan sa tamang development ng kanilang buto mga kabrid. Patangkad kasi yan sila, patangkad yan, mamalaya natin, nagtitilaok na yan mga kabrid. Kailangan na nating itali yan or recording mga kabrid. So makita nyo, ganyan pa lang kalaki mga kabrid, nakabukod-bukod na yan, naka-cage na sila, nakabukod-bukod na sila mga kabrid. Dahil po, base sa experience ko din, kahit gaganyan kalaki mga kabrid pag nagtagpuan yan, ako po yan mga kabrid, kaya nagkadabukod-bukod na yan. Kasi kung magbigayan na sila, maglaro na sila, makakaano na sila ng kapwa nila ba. Kaya hiniwalay ko na sila kasi magsasakitan na So ganun ang ginagawa ko mga kabrid. So hindi lahat mga kabrid, ito lang ang pinapa-exercise natin mga kabrid. Hindi lahat, pati silang mga developing chicks natin mga kabrid, ginaganyan na natin yan para maibigay natin ang tamang pag-aalaga ng naaayon sa paglaki nila or development ng kanilang mga pangangatawan mga kabrid. So ayan na mga kabrid, okay na, ayan na, sama tayo dun sa baba mga kabrid, samahan niyo ako, pakita ko rin sa iyo yung naging outcome nung natin, cording area na sinasabi. Cording area means dun tayo nagpapa-exercise ng manok natin, nagbibilad, nagpapaigi mga kapatid. So dito, kung nakaraan nakita nyo nung unang pa lang nito, kapag kayari may mga manok dun sa range, malinis ito, nawawalisan natin. Ngayon mga kapatid, tinaniman na natin yan siya. Tinaniman natin ng mga sili, gaya yan sili. Bala kasi natin mga kapatid, palaguin yan, saka tayo maglagay ng cording. Sabi mo, may mga tubo na yan mga kabrid. Yung ito, yan ang lilinisin natin, tapos lalagyan natin ng scratch paint, tapos dyan natin iiwanan ang manok natin. Napapaikutan sila ng mga tanim, which is dagdag sa kanilang kalinisan or pagiging komportable nila. Hindi sila direktang tatamaan ng init. Kung mayroon mang malalang init na mataas na temperatura, hindi talaga sila direktang tatamaan kasi napapaikutan sila ng mga halaman gaya nito, kamuting kahoy mga kabrid. So ganun lang. Ayan mga kabrid. So tara, iikot ko kayo doon. Yan ang ginagawa ko. Yan puro kamuting kahoy ang kabrid. Puro kamuting kahoy ang ating tanim. So mas ginusto ko yung kamuting kahoy kasi dahon napapakinabangan, nagugulay. Pwede na nga namin igulay yan yung mga talbos nila kabrid. Pwede nang igulay. So may mga patula kabrid gumagapang. Ayun may bunga na. Hindi ko siya, hinahayaan ko lang siya kasi yan, may mga higad. So kung gusto lang nilang mabuhay, ayun, gagapang na sila. Ginawa ko, nilagyan ko ng gapangan dito para dito lang sila sa side kabrid. So ayan tara, samahan niyo ako. May mga pala dito. May mga maliliit na ano ba ito? Yung kung sa amin is biriran. Ayan may mga maliliit na punla kabrid. So ayan may mga Carabao grass tayo dito kabrid na pinaparami gaya niyan Carabao grass yan. Hindi ko inaapakan kasi para gumapang at tumami. Tapos dito mga kabrid, ayan may mga tanim tayo dyan, saging, tapos mga gabing maliliit kabrid. So ayan ito naman yung range area natin. Bala ko itong tibagin kabrid, alisin, tapos yung net dito, yun ang ilagay dito sa side kabrid para tumaas-taas yung natin bakod. Tapos ito kabrid, marami tayong tanim malago na sila. Ito yung nung tag-init mga kabrid, pinagtsatsaga nating araw-araw nating didiligan sa hapon. Dinidiligan natin, mahirap-hirap magdilig nito, siguro mga 15 balde kabrid ang nauubos ko dito kasi hanggang dun yan buti naman successful kabrid. God is good talaga pag nag-i-effort ka buti naman napabuhay natin ang mga kamuting kahoy kabrid. Ayan sila kailangan lang wag lang natin i-disturb. So ayan sila, may malaki na nga kamuting kahoy. So ito
pag medyo madamba na, wala na tayo makitang maapakan, puno na ng tanim, saka na natin lilinisin, kabrid. Saka na natin lilinisin yung mga hindi dapat mabuhay na mga damo, yung mga damong hindi natin mapapakinabangan, mga kabrid. So ayan, may mga sitaw-sitaw, may mga saging, ayan sila. So ito hanggang doon ang kamuting kahoy. Mapaparami nga tayo, makakapaggulay nga tayo ng kamuting kahoy pag gugustuhin natin, kasi isang putulan natin ng mga talbos nila, makakarami tayo kasi ang dami niyan, no? Pa 50 perasong puno, mga kabrid. So yan, yun naman ang target nating linisin, no? Kailangan natin linisin to. Hindi ko mailagak dito ang manok kasi madadamage yan. So tingnan natin to, parang may nakatira dito, eh. Baka may mga daga dito. Lilinisin natin to, kabrid. Puro din kasi kamuting kahoy dyan, oh. Yan, tumubo din ang mga kamuting kahoy. Yan. So tuloy-tuloy lang, mga kabrid, ha. Sharing lang tayo sa sitwasyon ng ating backyard, mga kabrid. Yan, yung ating dito wala siyang mga damage na bagong tanim. Pati ito, kaya nilagyan ko. Ito nga, oh. Napilitan akong ilagay nito dito kasi maingay dun masyado sa loob. Parang kala mo dominante masyado, parang alpha. Hindi naman niya kaya yung mga kasamahan niya dun. Yes, no, nadadamage niya tuloy yung kamuting kahoy. So ang maigi, lagi siya nandyan sa taas. Bababa lang yan dyan pag kakain, papakainin ko. So hindi ko na inalis. So yan, ito mga ganitong halaman, aalisin to. Aalisin. May ferns na tumutubo. Saging, mga tanim natin yung saging, ayun na, malalaki na. Kaya hindi ko nilalagakan ng manok, kabrid, kasi kinakain ng manok ang saging. Yan, oh. Buti ito, malaki na, mga kabrid. Tanim natin yan. 3 lang yan dyan sila na dinagay natin kasi wala na tayong punla. Pero may nakita tayo doon, maaaring maglagay tayo doon sa may unahan ulit in right time na sinasabi. Pag mayroong pagkakataon at panahon, paigihin natin ang mga alaga nating halaman, mga kabrid. So ayan, oh. Maraming salamat. Tara, balik na tayo doon, kabrid. Ayan, mga kabrid, oh. Balik na tayo sa backyard natin. Yan, kabrid, oh. Alright, salamat. Ayan, hanggang dito na lang, mga kabrid, ang munti natin paglalathala, mga kabrid. Maraming salamat, mga kabrid, sa inyong pagsabay. Hanggang dito na lang ang another day na naman ang ating premiere. And hopefully, mga kabrid po, lagi lang po kayong nasa maayos na kalagayan, dikitan lang. Maraming thank you and God bless po sa inyong lahat, mga kabrid. Maraming salamat po sa inyong lahat.